Happy weekend! Yari naman ang nagapangunang mga balita diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo kag bilog nga Western Visayas sa subong nga semana diri sa Lumawag News. Kag karon sa aton nga mga headline. Halos 2 sa milyon nga shabu na recover sa mga pulis sa buy-bust operation sa Haro. Karnaper nga nangin durugista dakop sa buy-bust operation sa Banwasang Pututan. Babayi nga nagapamiki sa driver's license arestado sa entrapment operation. Pulis gintiro ang iya kaingod sa uton bangod sa wala kasulbaran nga hiligot anon. Engkwentro sang militar kag NPA sa Negros, polo ang patay. Beach forest sa Boulevard Molo, tukuron sang Iloilo City Government. Kag barangay kapitan sang Kaingin Lapas, arestado sa pagpangawat sang kuryente. Mga kapitan nga nagkaladakpan sa syudad nga nagapangawat sang kuryente, nagadangat na sa pulo kabilog. Kagkaron sa mga detalye. Arestado ang 63 anyos nga punong barangay sang barangay Kaingin Lapas nga si punong barangay Rene Fermesa bangod sa pagpangawat sang kuryente. Nadakpan si Fermesa sa gintingog nga pwersa sang Criminal Investigation and Detection Group o kon CIDG kag Lapas PNP alas 10 sang aga sang Marso 22, tuig 2021 paagi sa warrant of arrest sa kaso nga paglapas Republic Act 7832 o kon Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act. 72,000 pesos ang gintalan nga piyansa para sa temporaryo nga kahilwayan sang kapitan. Manomduman nga natukiban sang More Power Iloilo ang illegal connection o kon jumper ni Kapitan Fermesa sang Setyembre 7 tuig 2020 kung sa diin direkta nga nakakonekta sa secondary line sang More Power ang iyang balay. Wala sadto nadakpan sa akto si Kapitan Fermesa gani ginfile sang More Power ang regular nga kaso sa City Prosecutor's Office rason nga may warrant of arrest ang sa kapitan. Sa karon nagadangat na sa napulo ang mga barangay kapitan nga nagkaladakpan nga nagapangawat sang kuryente. Ini sila amo sanday Kapitan Eliodoro Ledesma sang Arguelias Haro, Kapitan Rizalino Salazar, Barangay Maria Clara City Proper, Kapitan Rex Halbuena, Barangay Demokrasya Haro, Kapitan Maricon Sompio, Barangay Alalasan Lapos, Iloilo City, Kapitan Ising Villanueva, Barangay South Fundidor o kon Barangay South San Jose Molo, Kapitan Tracy Habiliana, Barangay Lubok Lapos, Kapitan Sergio Boy Punga Espinosa, Barangay Ligaspi Dilarama, Kapitan Nestor Muñoz, Barangay Salvacion Habog-Habog, kag Kapital Pascual Espinosa, Barangay San Juan Molo. Ginkondenar naman ni Mr. Roy Fermesa, ang chairman sang Ikupao o kon Iloilo City Urban Poor Affairs Office, anang inakto sang iautod nga si punong Barangay Rene Fermesa sang Barangay Kaingin Lapas. Suro kay Roy Fermesa mabuot ang nature sang iyang manghod gani hindi niya mahangpan kun nga nagapangawat ini sang kuryente para sa iyang balay. Ginpanugyanan man ni Fermesa ang mga pumuluyo sang Kaingin kag mga barangay official sa bilog nga syudad nga hindi paghimuon ang kasubong akto sang iautod para malikawan ang pagluntad sang sunog sa lugar. Ginpresentar na ni Mayor Jerry Treña sa publiko ang plano nga pagtukod sang Iloilo City sang beach forest bilang kabahin sang pagdamo sang kahoy sa syudad agod nga maatubang ang climate change kag mapahagan-hagan ang polusyon. Ginmanduan sang alkalde si City Environment and Natural Resources Office Head Engineer Noel Hetsanova nga dumalahan ang pagtukod sang 1.6 hektaryas nga Iloilo City beach forest sa Boulevard Molo. Kabahin sa plano ang pagpatindog sang Conservation Information Center nga mag-serve nga display area sa Malaragway, IEC materials, briefing area para sa mga bisita, biodiversity conservation, environmental awareness activities kag madamo pa. Maga-develop man sang gamay nga demo nursery nga mangin kuluhaan sa mga seedlings para sa coastal tree planting activities. Kalakip man sa mga species nga itanom sa lugar, amo ang umbrella tree, butong, bakawan, kawayan, bitawag, aguho, kag iwan pa. Magatanuman sang bakawan, umbrella tree, butong, nipa, kag duna nga mga tanom nga nagatubo sa lugar agud maamligan sa erosion kag pagkaab-ab sang tubig ang shoreline. May proposal man nga magpatindog sang hatchery agud nga mapasanyog ang marine kag turtle preservation kung may makita nga pawikan nga nagapangitlog sa lugar. May napirmahan naman nga Memorandum of Agreement ang syudad sang Iloilo kag subong man ang Department of Environment and Natural Resources Office o kon DENR
sa amo nga plano. Gilayon nga gintadlong sang DILG Central Office ang resolusyon sang Regional IATF nga nagapahangop sang lockdown sa bilog nga Western Visayas bangod sa nagasaka nga kaso sang COVID-19. Ini matapos nga magreklamo si Mayor Jerry Treñas kay DILG Undersecretary Epimaco Densing III nga wala na konsulta ang mga local chief executive sa Western Visayas sa pagmando sang Regional Interagency Task Force sang lockdown. Suno kay Treñas, gin-text niya si Yusik Densing kag ginkurihira na ang amo nga resolusyon bangod hindi pwede nga ipedalo sang Regional IATF sa lockdown ang lugar nga wala sang nagakaigo nga konsultasyon. Madumduman nga sa resolusyon nga pirmado ni DOH 6 Director Dr. Emilia Munisimpo, ginapahibalo ang mga local government units kag mga stakeholders sa reyon nga ginaadoptar sang Regional IATF ang mga provisions nga nasaad sa National IATF Resolution number 104. Gani ang mga essential traveler lamang ang pahanugutan nga magbiyahe sa Western Visayas halin Marso 23 tubtob Abril 4 tuig 2021. Ini ginalakipan sa mga masunod, mga health and emergency frontline services personnel, government officials and government frontline personnel, duly authorized humanitarian assistance sectors, person traveling for medical or humanitarian reasons, persons going to the airport for travel abroad, anyone crossing zones for work or business and going back home, kag ang mga returning overseas Filipinos, kag subong man ang mga overseas Filipino workers ukon OFW. Sa iban pa naton nga mga balita na kumpirmar nga may nagluntad nga bulang sa sulod sang Rockwell Cockpit Arena sa may barangay Don Esteban Lapos sa Iloilo City sa pihak nga may ginpagwa nga memorandum ang DILG sa tanan nga mga local chief executives nga ipatuman ang suspensyon kag ipaiwayanay ang paghiwat sang tanan nga sahi isang bulang humalin Marso 22 tubtob Abril 4 kasunod sang pagtimbok sang kaso sang COVID-19 sa pungsod. Sandig sa rabaton nga tip pictures kag video sang RMN Iloilo natabo ang bulang sa Rockwell Cockpit Arena halin alas 11 sang gabi hasta pasado alas 6 sang aga sang Marso 22 tuig 2021. Apang suno kay Police Major Edsel Balibadlan, hepe sang Lapas PNP, wala sa natabo nga bulang bangod ginamonitor nila ang lugar sandig sa memorandum sang DILG. Suno sa opisyal, ginbalik-balikan niya sa iya sining mga tinawo ang bulangan pero wala sang bulang suno sa security guard. Magluwas sina, gintawagan man niya ang tag-iya sang bulangan nga si Rodrigo de Liomes pero ginpahayag sini nga wala man sang bulang. Ginpahayag naman sang City DILG nga nadayon gid ang bulang sa sulod sang Rockwell Lumber and Cockpit Arena sa barangay Don Esteban Lapos sang Marso 22 ang gabi. Suno kay City DILG Director Oscar Lim, matuod nga may ginpatigayon nga bulang santo man sa validation sang ila sini nga tinawo. Kasunod sini nagpagwa sang show cause order si Mayor Jerry Treñas sa Rockwell Lumber and Cockpit Arena agod nga magpatag kun nga nagpabulang sa piyak sang abiso nga suspendido ang bulang umpisa Marso 22 tubtob Abril 4 tuig 2021. Magluwas sina ginmimuhan man sang DILG si Mayor Jerry Treñas angot sa amo nga isyu. Sa dugang panaton nga mga balita, pulo ka mga NPA ang nagkalamatay sa nagluntad nga engkwentro sa tunga sang militar kag mga rebelde sa may gindulunan sang Negros Oriental kag Negros Occidental. Natabo ang engkwentro sa tunga sang 62nd Infantry Battalion sang Philippine Army kag subong man mga New People's Army sa Sitio Agit, Barangay Trinidad, Giholngan City, Negros Oriental. Una nga na-recover ang 8 sini kalawas sa mga rebelde sa ginluntaran sang engkwentro sa boundary sang Giholngan City kag Barangay Sikatuna, Isabela, Negros Occidental. Apang sang ulihi may duha pagid ka nakita nga mga patay. Na-recover man sa ginluntaran sang engkwentro ang 11 ka mga high-powered firearms nga ginalakipan sang 6 ka mga M16 rifle, duha ka mga M14 rifle, isa ka M4 rifle, isa ka M60 kag isa ka KG-9. May duha man ka improvised explosive device o kon IED ang nakuha sang militar. Ginpahayag nga nagdeploy sa mga soldado bilang test mission ang Scout Rangers sa lugar sang ila na engkwentro ang mga rebelde nga ginapatihan katapos ang Centro de Gravidad Platon Committee Region Negros, Cebu, Bohol and Siquijor. Wala naman sang patay sa bahin sang militar nga gilayo naman nga ginpadulungan ni AFP Chief of Staff General Cirilito Subihana agod ipanginbulahan ang mga soldado.
Pilason ang isa ka lalaki matapos ginluthang sang kaingod niya nga pulis sa may sitio Paniki, Barangay Buray Uton sang Marso 24 sang gabi. Ginkilala ang biktima nga si Normando Estribor, 55 anyos. Samtang ang suspitsado amo si Police Corporal Marvin Siasol sang nasamit nga lugar kag assigned bilang jailer sa Arevalo Police Station. Santo sa inisyal nga investigasyon, ginhaboy ni Siasol sang bato ang balay sang biktima. Sa nagwang biktima upod ang yamay nga si Ernesto Estribor, agod nga tsekyaron kung sino ang nagpanghaboy, ila nakitaan si Siasol nga may dala nga armas luthang. Gintero sang pulis si Normando sang makalima ka beses kag naigo sa likod. Gilayon nga gindala sa ospital ang biktima samtang yara na sa kustodiya sang Uton Municipal Police Station si Siasol. Suno kay punong barangay Hilmar Capaciete sang barangay Buray Uton, may daan na nga hiligutanon ang biktima kag ang suspitsado. Sa pagkamatuod suno kay Capaciete, duha ka pamilya sang tagreklamo batok kay Siasol apang wala nagatubang si Siasol kabangtanan nga wala sila naghusayay. Ang ila ni may gulutano na mga daan sila ni mo sang former nga reklamo niya mga Estribor nga party dira ay sa sound kag sa kun makainom kag may ginapanghaboy kuno sang bato. So every time magreklamo ang mga piyak nga partido kay duwa ni ang reklamo nga pamilya sang una iya mo ang Armintia nga sa pamilya ni Tutong. This is na sa kag ang dira sa Estribor wala gatubang si Sir Marvin. Gilayon naman nga nakagwa sa police station sang Uton ang suspitsado nga pulis matapos makapiyansa sa frustrated murder nga kaso nga ginpasaka batok sa iya. Sa iban pang mga balita, patay ang isa sinika motorcycle driver matapos madisgrasya sa barangay Mambugan, Santa Barbara, Iloilo. Ginkilala ang biktima kay Jetro Kalakasan Baradas, 29 anyos, sang Bulilao, Mandurriao, Iloilo City, kag isa ka technician sang CCTV. Suno kay Police Major Raymond Siloso, Chief of Police sang Santa Barbara Municipal Police Station, alas 11:50 sang gabi sang natabo ang insidente. Sa investigasyon halin sa kabatuan ang biktima kag pauli na sa Mandurriao apang pag-abot sa Airport Road nadulaan sang kontrol sa manibela si Baradas kag nakabunggo sa palm tree sa Center Island kag nagtawog sang 20 metros rason sang iyang kamatayon. Nakagumini sang pila sa ulo kag gindala sa may Western Visayas Sanitarium Hospital pero gindeklarar nga dead on arrival sa attending physician na si Dr. Shirley Salvador. Ginako ni punong barangay Elfren Sinayos ang barangay Don Esteban Lapos nga may lapse sila ginpatigayon nga online bulang sa Rockwell Cockpit Arena sang Marso 22 sang tuang gabi tubtob Marso 23 sang aga. Ini ang pahayag ni Sinayos sa exclusive interview sang RMN Iloilo matapos ang duha ka adlaw nga pagpangayo nga pagpanago agod nga makapanumdom sang maayo nga isabat sa isyu. Ginpahayag ni Sinayo nga antes siya nagpa-interview una sa RMN Iloilo, hindi man mahambal nga totally nanago siya, bangod nga nangunsiho anay siya, kag nagbinag-binag kon ano ang iyang ihambal sa tion nga magpa-interview siya sa RMN. Ginpaatag sang kapitan nga matuod nga may nakaschedule nga bulang sang Marso 22 tuig 2021 apang wala siya makahibalo nga nadayon gid ini. Bangod nga nagpadulong siya sa Mambusaw Capiz para atindiron ang problema sa ilang pamilya. Pagpauli sini sang Marso 23 ang aga didto na niya nahibaluan nga nadayon gid ang bulang sa Rockwell Cockpit Arena. Ginpadala naman sang show cause order ni Mayor Jerry Treñas si former punong barangay Rodrigo Del Yumes nga tag-iya sang bulangan agod nga magsabat kun nga agin dayon gid nila ang bulang bisan nga may mando ang DILG sa mga local chief executives nga ginadumilian ang tanan nga sahi sang bulang. Kung isipon ta online, daw hindi man takakuan nga wala social distancing, di wala nga ni tao sa sulod. Okay. Tapos wala meeting. Oo. Diba sa sulod. Okay. Oh. So sa akong part tadlo nga lang ko kung sa lakbo. Kung sa akong opinion do opinion. Wala na makapalagyo pa sa kamot sang kasuguan ang isa ka babae nga gamit ang iyang kaanyag para nga magpamiki isang mga driver's license kag makapang biktima sang gusto nga magkuha sang driver's license sa LTO. Ginkilala ang suspitsado kay Elden Jane Adamat Berman, 25 anyos kag tumandok sang Mindanao pero nakapamana sang Ilonggo nga taga Bingawan gani diri na sila naga-star sa Iloilo.
Ginpahayag ni LTO-6 Assistant Regional Director Attorney Gaudioso Hidospan nga diskarte ni Elden nga mag-offer gamit ang social media sa luyag nga magkuha sang driver's license sa LTO nga wala na sang malawig nga proseso. 7,500 pesos to 10,000 pesos ang minimum nga sukot ni Elden sa mga gusto mag-avail sang iya serbisyo para wala na sang kabudlay sa pagkuha sang driver's license. Pero ang wala na hibaluan sang mga nabiktima sini nga piki gali ang driver's license. Rason nga sang makalabot sa LTO ilang aging kasa upod sa PNP ang entrapment operation. Ginbilanggo si Berman sa Haro Police Station para tubangon ang kaso nga iya na komiter, pero sang ulihin nakapiyansa naman ini para sa temporaryo niya nga kahilwayan bangod bailable man ang offense nga iya nahimo. Patay ang isa sini kalalaki nga tigulang nga may nervous breakdown matapos nga matiruhan sang pulis sa Negros Occidental matapos abuton sang iya balatian kag nagamok alas 11 sang aga sang Marso 25 sa Barangay 13, Victoria City. Ang biktima ginkilala nga si Hernani Pimentel, 67 anyos, pumuloy sang Villa Victorias Relocation Site, Barangay 13, siyudad sang Victorias, kag ini siya ang dead on arrival sa Ikayong Lawas Foundation Hospital. Samtang nakilala naman ang pulis nga ginaligar nakatero sa iya nga mo si Police Master Sergeant Valentin Serdenia. Sa interview sang RMN sa asawa sang biktima nga si Angelica Pimentel, nga iya sini nga bana ang ginaabot-abot sang nervous breakdown kag kaina sang aga liwat ini nga ginatake kon sa diin una niya nga ginpilasan ang iya kaugalingon gamit ang blade. Suno kay Mrs. Pimentel nga matapos ini nagkuha sang binangon ang biktima kag nagwa sa ila balay kag nagwaras. Pahayag pa sang mga nakakita nga napuhag ang pumuluyo gani nga nagpangayo sila sang police assistance apang sa pag-abot sang pulis wala nagpamati ang biktima sa diin iya pangaginlagas kag ginlabo ang pulis pero maayo lang kay nakaligid. Siling pa sang mga nakakita nga nag-warning shot ang pulis nga si Sardenia apang nagpalayon pa sa pag-atake ang suspitsado gani nga nagpalupok liwat ang pulis kag sa ikatatlo nga pagpalupok naigo ang biktima. Makita sa video nga kuha sa mga pumuloy nga ginatake sang napatay nga biktima ang pulis gamit ang binangon. Natumba ang pulis kag nagligid-ligid sa karsada samtang ginalabo sang biktima apang natiruhan niya kag naigo sa dughan gani gintunaan ini sang iya nga kamatayon. Gilayo naman nga gindisarmahan sang iya sini nga superior officer ang pulis bangod sa natabo nga insidente. Pero gindayaw ini sang mga netizens bangod nga gin-observe niya gid ang maximum tolerance antes nga gintiro ang biktima batong bangod nabutang nasa peligro ang iya nga kabuhi. Gin-appoint ni Pope Francis bilang Arsobispo sang Manila si Cardinal Jose Advincula sa probinsya sang Capiz. Ginhimo sang Santo Papa ang appointment sa public announcement sa Vatican sa Rome, Italy sang Marso 25 tuig 2021 alas 12 sang Odto Italy time kag alas 7 naman sang gabi oras sa Pilipinas. Si Advincula ang naging kardinal sang Nobyembre tuig 2020. Siya ang nagpangalagad sang una bilang obispo sang San Carlos sa City Negros Occidental kag naging arsobispo sang Capiz humalin tuig 2011 tubtob 2021. Nabakante ang kardinal sang Manila matapos nga ginhimo ni Pope Francis si Cardinal Luis Antonio Tagle nga prefect of the Congregation for the Evangelization of Peoples sa Vatican. Kung sa diin dito na nagatiner sa Vatican kag nagaopisina si Cardinal Luis Antonio Tagle kag wala na sang arsobispo ang Manila. Dakop ang karnaper nga sang ulihin ang indurugista sa ginpatigayon nga bypass operation sa Talabahan sa Barangay Batuan, Pututan sang Marso 25 sang gabi. Ginkilala na dakpan nga si Niel Lusaria, 23 anyos sang Barangay Tubungan, Lambunaw. Suno kay Police Lieutenant Buenaflor, Deputy Chief of Police sang Pututan Municipal Police Station, nakuha kay Lusaria ang 13 tanan ka sachet sang ginapatian nga shabu, lakip ng buy-bust item nga may estimated street value nga 60,000 pesos, 6,000 pesos nga buy-bust money kag 38 kalibre nga revolver. Suno kay Buenaflor, kilala nga anay miyembro sang notorious nga Ligo Libuna Criminal Group si Lusaria kag involved sa carnapping, robbery hold-up kag iban pa sa may central town sang Iloilo. Ginpahayag nga nagbiya si Lusaria sa nasambit nga grupo kag nagbalhin sa pagbaligya sang illegal nga droga bangod nga wala na sang income sa pagpangarnap. Nadugangan sang 25 kabilog ang mga centenarians ukon mga tao nga nagapangidaro na sang 100 anyos ukon isa kagatos katuig ang probinsya sang Iloilo.
Nakabaton sang tag 30,000 pesos nga cash ang tag sa kasentenarya nagikan sa Iloilo Provincial Government. Ini ang kabahin sang Centenarian Award sang Iloilo Provincial Government sa idalon sang Provincial Social Welfare and Development Office o kon PSWDO. Ang mga beneficiaries nagikan sa mga kabanuhanan sang Tigbawan, Gimbal, Badyangan, Lambunaw, Kabatuan, Pasig City kag Dumangas nga may tig 3 kag 2 ka mga centenarians. Samtang may tag isa naman ka mga centenarians ang Dueñas, Tubungan, Santa Barbara, Leon, Alimujan, Dingle, Ahoy, San Rafael kag Concepcion. Ang ila na baton nga financial assistance ang tuhay pa sa ila ginbaton nga insentibo nga 100,000 pesos nagikan naman iya sa DSWD o kon Department of Social Welfare and Development sa oras nga makalabot sa edad nga 1 kagatos katuig o kon 100 years old. Ginpagwa na sang PNP Crime Lab ang ballistic examination sa mga basiyo sang bala nga na-recover sa road raid sa Santa Barbara, Iloilo nga ginkamatay ni Jail Senior Inspector Andrew Larupay matapos maengkwentro ang 2 ka army kag 1 ka KAFGO sang 12th Infantry Battalion o kon 12 IB. Ginpahayag ni Police Major Raymond Siloso, hepe sang Santa Barbara PNP, nga ang 6 ka basiyo kag 1 ka slag sang caliber 45 pistol ang nagsanto sa armas ni PFC Bujorn Kirby Esposo kag ang 2 ka basiyo sang 9mm nagasanto naman sa issued firearm ni Jail Senior Inspector Andrew Larupay nga Jericho 9mm. Bangod sini nagkonclude ang kapulisan nga nakapalupok pa si Jail Senior Inspector Larupay antes mabugtuan sang ginhawa. Subong paman ginpahayag ni Siloso nga sa anong kaigo ni Larupay, 5 gid ka mga bala sang caliber 45 pistol ang naglapos sa ilawas kag ang 1 ka bala nabilin sa iyang dughan. Sandig sa resulta sang ballistic examination, wala nakapalupok sang armas si Staff Sergeant Nelson Sorulia. Baliskad sa unang nga ginpahayag sang pila ka mga nakakita nga nagtiro man ini kay Larupay. Una na nga nagwa sa paraffin test nga negatibo sa gunpowder burns ang biktima kag mga sospitsado. Apang ginpatag sang PNP nga hindi conclusive ang paraffin test bangod kung mabaskog ang huyop sang hangin, mahimo nga paliron ang pulbura gani hindi ini magpilit sa kamot sang tawo nga nagpalupok sang armas. Sa katapusan naton nga balita, malapit sa tunga sa milyon ka pesos ang na-recover nga kantidad sang shabu sa bypass operation nga ginpatigayon sang Regional Police Drug Enforcement Unit o kon RPDEU sa bypass operation sa Barangay Buhangharo. Ginkilalang biktima nga si Abner Abraham sang Pag-ibig Village, Barangay Buhangharo kag 1 ka drug surrenderer. Ginbulayan ang mga pulis sa pag-aristo kay Abraham bangod nga nagabisikleta ini kon magbaligya sang shabu. Gani mabudlay i-bypass. Na-recover kay Abraham ang 14 ka sachet sang suspected shabu, lakip ng buy-bust item nga 15,000 pesos nga buy-bust money. Ginabulubanta nga nagadangat sa 476,000 pesos ang street value sa na-recover nga illegal nga druga sa suspitsado nga karon nakahunong na sa may Haro Police Station kagin pasakaan na sang nagakaigo nga kaso. Kag amuyad do ang mga balita nga nagkalahinabo diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo, lakip na ang bug-os nga Western Visayas sa karon nga semana. Diri sa Lumawag News. Happy weekend!